Sa previous episode, si Fate ay isang ulilang lalaki na nagtatrabaho bilang isang bantay sa gate ng Holy Knight Castle. Siya ay ni-hire ng magkapatid na Veleric upang gawin ang pagbabantay, kaso ang mga magkapatid na ito ay sobrang bastos at inalipusta pa nila si Fate. Minaliit siya at sinipa pa sa mukha at sinabihan na kung di dahil sa kanila ay hindi siya makakapagtrabaho at hindi rin makakakain, pero tinanggap lamang ito ni Fate hanggang sa may nangyaring kaganapan na kung saan, na-awaken ni Fate ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpatay niya sa isa sa mga magnanakaw. Nabili din ni Fate ang isang espada na may kakayahang magsalita at sinabihan si Fate na siya ang maggagabay sa kanya upang makamit nito ang kapangyarihang ninanais niya. Sa pagpapatuloy ng ating recap, sinabi niya kay Fate na bumalik ito sa kanya pagkatapos niyang tapusin ang kailangan niyang gawin, may mahalaga siyang sasabihin pero hindi pa ngayon. Sa kanilang paglalakbay ay patuloy na inirereklamo ni Fate ang sobrang pagkain ni Mine at sagot naman ni Mine, ang galit daw ay nagpapabawas ng calories at sinubukan niyang ibahagi ito kay Fate, ayaw niyang magalit ito sa kanya at trinato pa niya si Fate na parang bata, pinakain ng beef jerky at hinahaplos ang ulo. Natatawa si Greed sa kanilang ginagawa pero napansin ni Fate na umupo si Mine sa tabi niya at inilagay ang ulo sa hita. Tinanong niya si Mine kung ano ang ginagawa nito. Sagot lang ni Mine na ito ang pinakamagandang unan sa loob ng karwahe kahit na simple lang. Agad siyang nakatulog at iniisip ni Fate na parang bata si Mine, naalala niya na sinabi ni Mine na siya ay isang multo na hindi pwedeng mamatay at may kailangan siyang gawin. Tinanong ni Fate si Greed kung ano ang pinaglalaban ni Mine pero hindi sumagot si Greed. Nagreklamo si Fate pero sinabi lang ni Greed na malalaman niya ito kung mananatili siya kay Mine. Iniisip ni Fate na magiging problema ito sa hinaharap at samantala, tinanong ng mga kasama ni Roxy kung kailan sila makakarating sa Gallia. Sagot ni Roxy ay malapit na at nasa kanto lang, at ilang minuto ay dumating sila sa nayo ni Barbatos at pinag-uusapan nila ang lumang kastilyo na ngayon ay pinamumunuan ng isang halimaw. Nagdesisyon silang lumapit sa kastilyo pero napansin nilang walang halimaw. Iniisip ni Morgan na nalinas na ang lugar kamakailan at doon ay dumating si Barb para magpakilala, at nagpakita ng respeto si Morgan at binanggit na kilala si Barb bilang The Sword Saint. Sinubukan ni Roxy magpakilala pero binanggit ni Barb na lumaki na siya ng maayos. Naguluhan si Roxy pero sinabi ni Barb na kilala niya ang mga magulang niya at siya ang nagbigay ng pangalan kay Roxy. Nagulat siya dito at binanggit ni Morgan na inggit siya dahil parang may bayani siyang ninong. Itinama ni Barb na dating bayani siya at nagretiro dahil nawalan siya ng dahilan para lumaban nang mawala ang pamilya niya. Pagkatapos ay binanggit ni Roxy na tinalo niya ang Leek Lord pero sinabi ni Barb na hindi niya ito nagawa mag-isa. Binanggit lang niya na salamat sa isang tao na lumaban kasama niya. Sinabi ni Morgan na malamang malakas na mandirigma ang taong iyon dahil hindi madali talunin ang isang crown monster. Dagdag din ni Mia na gusto niyang makilala ito pero sagot lang ni Barb na umalis na ito para sa kanyang paglalakbay. Tinanong ni Roxy ang pangalan ng mandirigma dahil kailangan niyang i-report ang sitwasyon, pero tumanggi si Barb na sabihin at ito ay dahil si Fate mismo ang nagbilin kay Barb na huwag banggitin ang kanyang pangalan sa kahit sino. Tinanggap ni Roxy ang sagot at humingi ng tawad sa pag-abala. Nagpa siyang umalis at tinanong ni Barb kung papunta siya sa Gallia. Nagulat si Roxy dahil hindi niya ito nabanggit at sinabi ni Barb na iyon lang ang dahilan kung bakit siya nandito. Tinanong niya kung si V. Eric ba ang nasa likod ng misyon niya, pero sagot ni Roxy na voluntaryo siyang sumali at binanggit ni Barb na isang plano ito dahil sa parehong banta sa pamilya Veleric ang mga pamilya ni Hart at Barb. Sagot naman ni Roxy na ipagpapatuloy niya ang kagustuhan ng kanyang ama na protektahan ang mga tao. Nagulat si Barb nang malaman na patay na ang ama ni Roxy dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Tinanong ni Barb kung gusto niyang matuto sa kanya at naguluhan dito si Roxy, pero nangako si Barb na tuturuan siya kung paano lumaban sa Gallia at pumayag si Roxy na matuto mula sa kanya. Humanga si Barb na hindi lang pareho ang espada ni Roxy sa kanyang ama kundi pati na rin ang kanyang kakayahan. Binanggit ni Roxy na gusto niyang maging mas malakas at ipinagpatuloy nila ang kanilang mga aralin. Samantala, nagrereklamo si Fate kay Mine na matagal na silang naglalakad mula sa huling bayan at naguluhan siya sa lugar na ito at napansin niyang puno ito ng mga guho. Sagot ni Mine na dito siya ipinanganak at naguluhan si Fate pero ipinaliwanag pa niya ito ng mas malawak. Dinala siya sa Imperial Capital pagkapanganak at wala siyang alaala sa lugar na ito, pero mahalaga pa rin ito sa kanya kaso naguluhan pa rin si Fate at tinanong kung hindi ba nawasak ang Gallia noong 400 taon na ang nakalilipas.
pero hindi ito pinansin ni Mine at naglakad palayo. Huminto siya sa isang lugar, sinabing natagpuan niya ito at nalilito pa rin si Faith pero nang tingnan niya, nakakita siya ng parang kakon at sinabi ni Greed na hindi siya makapaniwala na may nabubuhay pa sa lugar. Naglakad ulit si Mine at sinundan siya ni Faith habang tinatanong si Greed kung ano iyon, at sinagot ito ni Greed na ito ay isang chimera, isang sandatahang militar na ginawa sa Galia noon sa pamamagitan ng pagkabit ng mga halimaw bilang isang core. Di maintindihan ni Faith pero ipinaliwanag ni Greed na ito ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Lumapit sila dito, sinabi ni Greed na akala niya disabled na lahat ng chimera at biglang sinabi ni Mine kay Faith na babayaran niya ito ng pabor. Nagulat si Faith dahil kailangan nilang talunin ito at tiningnan niya ang stats nito at nalaman na ang pinakamababang stat nito ay 14 na milyon, napansin din niya na ang mga kasanayan ng chimera ay lumalabas bilang error. Ipinaliwanag ni Greed na hindi ito matatag dahil sa artificial na pinagsama ang mga kasanayan ng halimaw, kahit na malaki ang stats nito, pero sabi ni Mine ay bata pa ang chimera kaya dapat kayang talunin. Medyo nalilito si Faith at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin, sinabi ni Mine na hindi mamamatay ang chimera sa simpleng pagkatalo lang at hanggat may kaluluwa ito, patuloy itong mabubuhay. Napagtanto ni Faith na kailangan niya ang kakayahan ng gluttony niya sa pagkain ng kaluluwa para matalo ito, sumagot siya ng oo at binanggit na ito ang pinakamakasalanang kapangyarihan na sumalungat sa Diyos. Bigla siyang tumalon, sinabing magsisimula na sila at tinamaan niya ang itlog at lumabas ang isang babae sa loob, biglang lumabas ang halimaw at napansin ni Faith ang babae sa dibdib ng halimaw at napansin niya na kahawig ng kanyang mata ang mata nito. Pero pinapaalala ni Mine na sinusubukan lang takutin siya ng halimaw, sinabi pa ni Greed kay Faith na tumingin sa ibang direksyon at kung hindi ay mawawalan siya ng kagustuhang lumaban, tinanong ni Faith kay Mine kung sino ang babae at sinabi niyang core ng chimera iyon. Sa madaling salita, ipinahayag ni Mine na kailangan niyang bigyan ito ng huling malakas na atake sa core, sinubukan tumanggi ni Faith at ipinaliwanag na kung kakainin niya ang kaluluwa ng babae, magdudurusa ito sa walang hanggang impyerno. Binanggit ni Mine na huwag siyang malinlang dahil halimaw na nasa anyong tao ang babae, dagdag pa niya na ang sentimental ni Faith ay magiging dahilan ng kanyang kamatayan at doon ay umungol ang halimaw at nahila ni Mine si Faith para iwasan ang atake. Nagbitaw ng lava ang halimaw at tinanong ni Faith si Greed na maging side at putulin ito, tumanggi si Greed dahil hindi niya mapuputol ang atake na iyon at biglang tumigil si Mine at sinabi kay Faith na manatili sa likuran niya. Inatake at nahiwa niya ang lava at pinigilan ang banta at pagkatapos, sinabi niyang maghiwalay sila at tinanggal ang mga braso ng halimaw at doon ay sinubukan ni Faith na maglaan pa ng oras gamit ang kanyang petrification arrows, pero sinabi ni Greed na mag-focus siya dahil nagre-regenerate na ang halimaw. Naguluhan si Faith pero ipinaliwanag ni Greed na binuo ang chimera para lumaban mag-isa magpakailanman, hindi alam ni Faith kung paano nila ito matatalo, pero muling pinutol ni Mine ang braso ng halimaw. Napansin ni Faith na mas malakas siya kaysa sa dati at ipinaliwanag ni Greed na tungkol ito sa kanyang sandata na sloth, habang mas maraming beses niyang ginagamit ang sloth, mas lumalakas at nagiging mabigat ito. Nagsisigaw sa sakit ang chimera at naramdaman ni Faith ang mabigat na pressure, bumagsak si Mine sa tabi niya at paliwanag na sinusubukan ng chimera na mag-evolve nang biglang lumabas ang mga pakpak mula sa likod nito, at inutos ni Mine kay Faith na manatili sa likuran niya. Naalala niya si Roxy at napagtanto niyang ligtas na siya ulit, kaso nadismaya siya sa kanyang sarili at matapang niyang sinabi na gusto niyang tulungan si Roxy pero sa huli, lagi siyang pinoprotektahan ng iba. Gusto niyang magbago at maging mas malakas, kaya sinabi niya kay Mine na ilalabas niya ang kanyang half-starvation mode at simpleng sagot lang ni Mine, kung magkamali siya ay tiyak na malalamon siya ng gluttony. Alam ito ni Faith pero wala siyang pakialam, hindi niya matutulungan si Mine kung hindi niya ito i-activate at inactivate niya ang kanyang skill at ginawa ang lahat para makontrol ito, kaso dala nito ang matinding sakit. Hindi nag-aantay ang chimera at umaatake ito, pero hinarang ito ni Mine nang biglang narinig ni Mine ang boses ni Faith, sinasabing oras na para lumaban at inatake sila ng chimera gamit ang mga balahibo na pampasabog at nagdesisyon si Faith na gamitin ito sa kanilang kalamangan. Ginamit niya si Greed para putulin ang mga balahibo at lumikha ng pagsabog, tumalon siya sa ere at ginawang pana si Greed at ginamit niya ang ulap ng alikabok para i-charge si Greed ng 10% ng kanyang stats kasama ang Sandstorm Magic, at nang ipinaputok niya ito ay napetrify ang chimera.
Ginamit ni Mine ang pagkakataon para umatake at pinakawalan ang Sloth. Napakalakas ng atake niya na naputol niya ang paa ng Chimera at sinabi ni Greed kay Fate na madaliin ang pag-atake bago ito mag-regenerate, pero nag-activate ang Chimera ng barrier skill. Nagdesisyon si Fate na putulin ito gamit ang kanyang side pero walang nangyari, at inutos ni Greed na hanapin niya ang daloy ng mana at tamaan ang mahinang area. Mabilis itong natagpuan ni Fate at tinamaan ito at nasaktan ang core ng Chimera. Napansin niya na umiiwas ng tingin ang babae at umatras siya. Nagdesisyon siyang iwasan ang eye contact at tumalon palayo, ngunit ito ang nagbigay ng daan para makalipad ang Chimera at bumagsak siya at napansin na dumudugo ang kanyang mata. Ipinaliwanag ni Greed na ito'y dahil sa wala nang natitira pang oras, at binanggit ni Mine na sumakay siya sa kanyang sandata at naguluhan siya pero ipinaliwanag ni Mine na dadalhin niya siya sa ere para matapos na niya ang Chimera bago pa ito mag-regenerate. Sinunod niya ang utos ni Mine at itinapon siya nito. Kahit na walang alam sa pagtalo dito ay pumayag siya na ihagis ngunit hindi alam kung paano talunin ang kalaban, binigyan siya ni Greed ng promo sa araw na yon, sa 20% ng kanyang stats ay makakagamit siya ng second stage ultimate. Pumayag si Fate sa deal at nag-evolve ang side niya. Ipinaliwanag ni Greed na ang target ay ang sentro ng mana at plinano ni Fate at nalaman na ang sentro ng mana ay ang babae, ngunit nahuli siya ng Chimera sa loob ng shield barrier nito. Plano ng Chimera na sunugin ang sarili at isama si Fate at wala nang natitirang oras. Nagsimulang umikot si Fate sa ere kasama ng apoy at tinusok ang babae. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog pero nangyari ang kakaibang bagay sa kanya. Una, na-activate ang kanyang telepathy skill at nakita niya pareho ang Chimera Core Girl at si Mine na magkayakap at pangalawa, na-activate ang kanyang gluttony skill, ngunit imbes na ito'y ang karaniwang excitement kaso nalungkot siya. Ipinaliwanag ni Greed na ganoon talaga ito at inihayag niya na ang Chimera Core ay inferior version, ngunit sa huli ay isa ito sa mga kamag-anak ni Fate at samantala, pinapanood lang ni Mine ang Chimera Core Girl na nagiging bato at nahuhulog. Lumapag si Fate at lumapit kay Mine, tinanong kung kilala niya ang babae at ipinaliwanag ni Mine na nakalimutan na niya ang nangyari matagal na ang nakalipas, pero kapag naging Chimera sila ay kailangan nilang talunin ito dahil kung hindi, mas maraming tao ang mamamatay. Nagsimulang ma-realize ni Fate na maaari rin siyang maging isang baliw balang araw, kaya nagdesisyon siya at humingi ng pabor kay Mine na kung isang araw ay makontrol na siya ng gluttony, gusto niyang patayin siya ni Mine dahil alam niyang siya lang ang makakapatay sa kanya kung siya'y nagwala. Lumapit si Mine sa kanya at niyakap siya, naguluhan si Fate pero ipinaliwanag ni Mine na gagawin niya ito pagdating ng panahon at sa huli, binanggit ni Fate na pupunta siya sa Babylon at tinanong tungkol kay Mine. Binanggit ni Mine na kailangan pa niyang magtayo ng nayon para sa kanyang mga tao. Nalito si Fate dahil hindi niya inaasahan na totoo pala ang kwento, ngunit nabanggit ni Mine na may pakiramdam siya tungkol sa kanya at sinabi niya na mamamatay na siya bago pa sila magkita ulit. Naguluhan siya dito at lumalabas na nagdesisyon si Fate na i-reset ang kanyang stats para ma-unlock ang shield mode ni Greed, sa madaling salita, bumalik sa 1 ang lahat ng kanyang kasalukuyang stats, kaya iniisip ni Mine na malapit na siyang mamatay. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tulong kay Mine para manghuli at taasan ang kanyang stats, pero naglakad palayo si Mine at humingi ng pera at nakarating siya sa Babylon ilang oras lang ang nakalipas, ngunit nagrereklamo si Greed dahil mali ang gate na pinupuntahan ni Fate. Tumalikod si Fate at tinanong kung nakapunta na ba dito si Greed dati. Kinumpirma ito ni Greed, binanggit na ang naunang gumamit sa kanya ay Deadly Skin user din. Sa wakas, pumasok sila sa lungsod pero may problema dahil sa nagugutom si Fate at 5 beses na mas mataas ang presyo ng pagkain kumpara sa kabisera, dumating din ang Holy Night sa parehong oras, at isinuot ni Fate ang kanyang maskara bago niya makita si Roxy mula sa malayo. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.